hindi na rin natin ipagpatuloy yung ganitong mga legasiya ng past administration. Dahil ang nag-create naman talaga nito in the first place is yung Duterte admin. Tapos kasi kung patuloy itong susuportahan ng kapulungan na ito, the pet project of the past admin can actually become like a living monster of the present administration. Ako sa case po ng Office of the Vice President na dahil nakita natin, nag-try na mag-provide ng diverse na mga services, pero sa totoo hindi nag-live up doon sa expectations, kaya mainam pa, hindi na yung OVP yung mag-identify ng mga beneficiaries. Actually, Mr. Chair, Mr. Speaker, very similar yung ginagawa ng NTF-ELCAC. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito. Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood management program nito. Nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon, kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan, ay marami doon na medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. Hello, Madam Speaker. Good morning. Pati din po sa sponsor natin ngayon. Madam Speaker, sisimulan ko lang sa usapin ng Barangay Development Program ng NTF-ELCAC. Madam Speaker, kasi sa committee level na budget briefing, nabanggit po doon na posibleng mapondohan ang unprogrammed appropriations for this year para sa Barangay Development Program na ang amount ay 6.48 billion for the remaining months of this year. Madam Speaker, I would like to confirm kung ganito pa rin po ba ang standing na direction. Ibig sabihin po ba, maliban kasi doon sa programmed appropriations for the Barangay Development Program na 2.16 billion, ay posibleng dumagdag itong actually mas malaki na ang programmed appropriations na 6.48 billion. Yeah, tama po, Madam Speaker, Your Honor. Madam Speaker, I would like to ask dahil doon naman sa budget briefing for DILG, nalaman natin na as of August 2024 ay zero pa po yung accomplishment for this year ng Barangay Development Program ng NTF-ELCAC. Tapos ang sinasabi pong dahilan ay dahil hindi pa raw na a-access yung pondo para dito. And we have to note, Madam Speaker, na hindi naman yan puro mga hard projects or mga infrastructure. Bahagi nung ginagamit ng Barangay Development Program to continue justifying its existence ay yung mga scholarships di umano or yung mga burial assistance, medical assistance na hindi naman supposedly nagtitake ng maraming buwan para maipamahagi. Kaya it's disappointing na ganon yung pace ng paggamit ng pera ng Barangay Development Program. So I'm wondering, Mr. Speaker, kung paano ma-ensure na magagamit yung ganong pondo kung magdadagdag pa ng galing sa unprogrammed appropriations. Ano po ba ang tinatanaw na plano ng paggamit natin ng pera ng Barangay Development Program?
So sa ngayon, Madam Speaker, ang concern po natin is para sa taong 2024, tama po ba? So sa ngayon ay 98.96% released na ang 2.14 billion, pero ang fund utilization ay mababa pa so far, no? At ito, of the 692 projects, ito po ay, so 692 projects are in the pre-procurement stage, 173 projects are under procurement, and 20 projects are ongoing. And the remaining balance of 22.5 million covering the compliant projects of beneficiary barangays in Region 11, yun po ay currently being processed by the DBM. So yun ang, sa ngayon, yan ang status ng activities. That's noted, Mr. Speaker. So again, ang nabanggit po ay programmed appropriations pa lang na 2.16 billion, Mr. Speaker. Now, kaya nag-wonder ako kung nasa ganong stage pa lang, yung paggamit ng pondo na yon, posible na matatapos yan lahat. Baka hindi lang next year, Mr. Speaker, baka hanggang 2026 pa. In fact, nung nag-allot ng pondo for the Barangay Development Program noong 2021, Mr. Speaker, na abot niya yung 90+% na paggamit ng pondo 3 years after. So given na ganito siya ka-inefficient, Mr. Speaker, I would actually question the wisdom na i-allot pati yung unprogrammed appropriations para dun sa Barangay Development Program. Ang isusulong ko nga, Mr. Speaker, na wag na talagang i-grant yung unprogrammed appropriations para sa NTF-ELCAC, para sa Barangay Development Program. Now, Mr. Speaker, kung titindig po ang current government natin na i-grant pati yung unprogrammed appropriations, ano na yung na-identify na mga potential fund sources? Kasi 'di ba ang pangpondo natin sa UA ay mga excess revenues galing sa mga GOCC sa Limbawa. So meron na po ba tayong na-identify saan kukunin ang 6.48 billion? Tama po ang observation ng ating kagalang-galang Congressman Raul Manuel na medyo may kabagalan nga ang kanilang pag-implement. And true enough, kahit na ito ay included sa unprogrammed appropriations, ay kailanman ay hindi naman po nare-release ang mga unprogrammed appropriations na yan. And obviously, for the reasons that you cited, hindi naman nai-implement on time. And ang pag-release naman, ang trigger naman po ng pag-release ng unprogrammed appropriations is agency request. At dahil hindi natatapos ang kanilang programa for the year, hindi nagkakaroon ng subsequent na agency request, Mr. Speaker, Your Honor. So kung ganun ba, Mr. Speaker, posible pa rin na hindi mag-grant, pwedeng hindi mag-request and eventually hindi din mag-grant itong 6.48 billion na unprogrammed appropriations para sa Barangay Development Program. Mr. Speaker, Your Honor, tama po yun. There's a very low probability kasi nga po at the rate that they are going sa pag-complete ng projects and at the same time, dahil meron na nga po tayong sistema ng pag-prioritize ng releases ng unprogrammed appropriation, mababa po siya doon sa release ng prioritization release. Okay. So that's duly noted, Mr. Speaker. And we really hope na
hindi na nga talaga tayo umabot sa point na mag-grant pa yung unprogrammed appropriations para dito. We're concerned, Mr. Speaker, kasi lalo na nga ang chairperson nitong task force ay mismo ang nakaupong Pangulo. And as of August 5, 2024, doon sa DBCC budget briefing, ay nabanggit po na kumbaga meron pa rin intention, no? Yung nakaupong Pangulo na hanapan ng pondo para nga mag-grant, no, itong UA para sa Barangay Development Program. But given talaga yung performance niya, tingin natin hindi na deserve na mapondohan pa for this year, no, itong UA niya. Mr. Speaker, so kung ganon, I would proceed doon sa nire-request naman na budget, no, ng NTF-ELCAC for the Barangay Development Program. Kasi tingin talaga natin, Mr. Speaker, kung ganito na nga this year, sobrang unjustified pa ng gusto nito na almost 4 times na pagtaas doon sa programmed appropriations. For 2025, Mr. Speaker, ang nire-request ay 7.8 billion pesos, Mr. Speaker. We'd like to know for the record, ano po ang basis nitong amount? Is it an increase in the number of barangay beneficiaries, an increase in the amount to be allotted per barangay, or a combination of both or other factors, Mr. Speaker? So ang basis po ay 10 million each for the 780 cleared barangays, Mr. Speaker. Okay, so kung ganun, Mr. Speaker, kasi kung i-compare natin this year, magkano nga po yung allocation per barangay? 10 million, Mr. Speaker, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, Mr. Speaker, this year, 10 million, tapos for next year, still 10 million pa rin. That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. Okay. So kung ganun, Mr. Speaker, ang isusulong ko na rin ay dapat talaga hindi na nga muna pondohan din for 2025 itong Barangay Development Program. Lalo na, Mr. Speaker, nasa isang positive step na rin naman yung ginawa natin sa Committee of Appropriations. Halimbawa kung sa case po ng Office of the Vice President na dahil nakita natin, nag-try na mag-provide ng diverse na mga services, pero sa totoo hindi nag-live up doon sa expectations, kaya mainam pa, hindi na yung OVP yung mag-identify ng mga beneficiaries. Actually, Mr. Chair, Mr. Speaker, very similar yung ginagawa ng NTF-ELCAC. Totoong agencies pa rin yung nag-i-implement, pero yung nagtutukoy ng mga beneficiaries ay hindi yung mga ahensya mismo, Mr. Chair. Mr. Speaker, parang yun nangyayari, we have inefficient entities na dinadaan pa sa kanila yung pondo, tapos sa huli, hindi naman talaga fully na-utilize at hindi pa natin na-verify sino talaga yung nakakatanggap. And the inefficiencies and the fund rerouting that we have observed doon sa Office of the Vice President, ito din mismo yung nangyayari sa NTF-ELCAC. Kaya it's actually very timely, Mr. Speaker, na wag na rin nating ipagpatuloy yung ganong nangyayari sa NTF-ELCAC. Now, Mr. Speaker, dapat hindi na rin natin ipagpatuloy yung ganitong mga legasiya ng past administration. Dahil ang nag-create naman talaga nito in the first place is yung Duterte admin. Tapos kasi kung patuloy itong susuportahan ng kapulungan na ito, the pet project of the past admin can actually become like a living monster of the present administration. So yun yung ating konkretong sinusulong at sana naman talaga ay seriously ito na makonsider ng kapulungan when we finalize the budget for 2025. Now, for my next topic, Mr. Speaker, ito naman ay malapit sa ating mga estudyante. It is about the funding for our student council, student publications, and student organizations. So for context lang, Mr. Speaker, kasi ang nangyari when we had the free higher education program sa mga SUCs natin, ang nangyari po parang
merong blanket na no collection policy. Pati po yung pag-aambaga ng mga estudyante for their own organizations, for their own activities and projects, ay pinagbabawal na rin. At ang default na expectation ngayon, Mr. Speaker, lahat ng activities ng students ay i-bill actually from the national government. Unlike po before na, di ba, we pay for our student council, student publication. If you hold, for example, an acquaintance party, pwede kayong mag-ambagan. Ngayon po dahil bawal, lahat talaga inaasa natin sa budget na napupunta sa SUCs, tapos magpa-process pa yung mga estudyante to access the fund from their school administration. So maliban dun sa issue na parang lahat ay ina-expect natin na galing siya sa national government, pwede rin kapag merong mga school administrators na consciously talaga nanggigipit ng kanilang mga student councils and publications, ay hindi sila talaga nakaka-access ng pondo. So it's very restrictive compared dun sa flexibility na meron tayo before. So we'd like to ask, ano po ba ang pagtingin lalo ng ating economic managers, doon sa pagiging mas flexible ng funding for our student institutions. Na ibig sabihin, if some student institutions believe na pwede namang hindi sila fully umasa doon sa budget na galing sa national government na ida-download sa ating mga SUCs, mas okay po ba iyon? Bukas po ba doon ang ating economic managers? Lalo, for example, DBM. Mr. Speaker, Your Honor, well, una sa lahat, napakaswerte naman ng ating mga estudyante na mayroong isang Congressman Raul Manuel na talagang ipinaglalaban talaga ang mga karapatan at mga concerns nila. Magandang pag-isipan ito because very limiting talaga yung rule na yon eh. So nakikita ko rin ito sa amin, sa Marikina, at idinadaing din sa amin ng mga estudyante. So tingin ko that's a valid concern. Sabi sa akin ng mga economic managers, pwedeng pag-isipan at baka pwedeng kung gusto ninyo mag-propose ng special provision, ay ito ay pag-aaralan natin. Mr. Yes. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. I'd like to cite one example. No? Meron tayong isang state university kung saan, dahil mas nakita ng kanilang student government na they prefer na makapag-collect pa rin from their own students, tapos hindi naman siya parang ini-impose pero democratically agreed upon ng kanilang mga estudyante na makapag-ambagan sila for the funds of their student government. So what they did ay nagkaroon ng decision yung kanilang Board of Regents na wag nang i-bill yung fee ng student government doon sa free higher education program. So kapag ganun, ibig sabihin, mababawasan pa yung fund na parang ina-expect na SUC na dapat ma-provide sa kanila ng DBM. So on the part of DBM, baka mas okay kayo doon, makakatipid pa kayo doon. Tapos sa part naman ng student government, ayun, hawak na agad nila yung funds and they can provide for the services na dapat i-render nila sa kanilang mga kapwa-estudyante. So I think that can render, again, flexibility for all of us here. And kung meron namang mga activities na hindi na necessary na iasa pa doon sa funding from the national government at okay naman yung mga estudyante na mag-ambagan, then I think that can be a better way forward. So if I am to suggest for the record a possible draft of a special provision para manote po ng kapulungan na ito, it can be phrased this way, Mr. Speaker. Through a board resolution supported by an attached resolution of the Student Council Federation and the student publication, the state university or college, in coordination with the Student Council and publication, may opt not to include the Student Council fee and student publication fee
or increases thereof in its proposed budget for the free higher education program allocation of the state university or college, and instead collect the student council fee and student publication fee or proposed increases thereof for the students during enrollment. Madam Speaker, it is notable since the President, no, Marcos Jr., assumed position as President of the Philippines in 2022, the budget allocation under the unprogrammed appropriations increased. Tama po ba? Madam Speaker, tumaas po siya, Madam Speaker, in beginning 2021. Tumaas po siya during President Duterte, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, 2022, 2023, and 2024, tumaas po ba ang unprogrammed appropriations? I only have 3. Madam Speaker, my time is counting. Madam Speaker, I'm ready to answer. To be accurate, in 2020, in 2018, it was 75.34 billion. In 2019, it increased considerably to 197.135. And then in 2020, 216.303. In 2021, 176.315. 2022, 251.63. 2023, 807.162. 2024, 731.4. Thank you, Madam Speaker. So, which means, Madam Speaker, from 251 noong 2022, it became 807. Unprecedented po yun. And 731 for 2024. So malaki po, Madam Speaker. But Madam Speaker, gusto kong magtanong, kaugnay din sa PhilHealth, Madam Speaker, ano-anong GOCCs pa ang may excess funds? Can you give us the breakdown at ano-anong GOCCs din ang nagbabalik sa National Treasury? Madam Speaker, Your Honor, as of August, it is just PDIC as well as PhilHealth, Madam Speaker. May breakdown kayo, Madam Speaker? Yes, Madam Speaker. For first tranche of PhilHealth amounting to 20B, dated May 13. First tranche of PDIC amounting to 30B, dated June 5. Second tranche of PDIC dated July 1, amounting to 30B. Third tranche of PDIC amounting to 20B, dated August 14. And second tranche of PhilHealth amounting to 10B, dated August 22, for a total of 110. Thank you, Madam Speaker. 110B. So, Madam Speaker, sa 2024 GAA Unprogrammed Appropriations, Special Provision Number 1,
Dinagdag ang GOCC excess funds noong Bicameral Conference Committee bilang isa sa mga magpupuno ng unprogrammed appropriations. And-expand, therefore, ang mode ng UA. Hindi ba parang Maharlika Investment Fund ito? Unang beses itong ginawa, isa sa mga naging issue dahil dito ay ang pagbabalik ng PhilHealth sa National Treasury ng excess funds. Kaya po yung kaninang sinabi ninyo. At paglalagay nito sa UA or unprogrammed appropriations. Madam Speaker, magkano ang kabuang halaga na nakolekta mula sa GOCCs para pondohan ang unprogrammed appropriations sa 2024? So para sa buong taon, ang nakaprograma po ay 194.78. 194.7. Pero yung nabanggit ko po sa inyo kanina, yun na po yung na-release. Yung 110B, Yes. ay yun ang na-release. Yes po. Madam Speaker, sa 194.78 billion na nakolekta na pinondohan ng UA, tama bang sabihin, from January 1 to July 31, 2024? No, I gave you the dates. So, nung release, so nag-umpisa lang siya after those releases. The first release, I believe, was May. So, Madam Speaker, if I may, ang UA ay natitrigger lang po siya ng excess revenues, Okay. among others. Yes. Madam Speaker, so yung 194.78 ay hindi pa released all, ganon? Hindi pa po. Naka-program pa siya. Program- Yes, kulang pa Yes. po. Program to be released, Madam Speaker. At saan i-release, Madam Speaker? May listahan ba kayo? Is it different from the one here? Yes. Madam Speaker, meron tayong listahan ng for charging to UA. So, ano po ang what is the pleasure of Your Yes, Honor? may I have a copy, Madam Speaker? Nung, Yes. mahaba ba, Madam Speaker? Mahaba-haba po. But what is notable is that nung na-release po ang PhilHealth, ay agad-agad pong nabayaran ang ating utang sa ating healthcare workers. Kung naalala po ninyo, ang utang natin sa kanila noong pandemya, yung public health emergency benefits and allowances for healthcare and non-healthcare workers, na-release po natin yung 27.453 billion. So yun po ay isa sa notable na nabayaran natin as a result of the transfer from PhilHealth amounting to 30 billion. And Yes, this was done July 5, 2024. Yes, Madam thank Speaker, you, Madam Your Honor. Speaker. Mamaya pupuntahan ko po yung issue na yan, Madam Speaker, because we think that dapat nasa regular line item talaga yung personal benefits and budget para sa public health emergency benefits and allowances and not in the UA, Madam Speaker. Madam Speaker, dito, PDIC, tama ba? PDIC and PhilHealth lang ang GOCCs. Meron That pa is bang correct. iba? Wala na. Wala na po as Walang of remit. today, Madam Speaker. As of today, wala na. Madam Speaker, yes. Madam Speaker, noong 2023,
Sabi ko nga, nakita ang pagtaas ng i-allocate na pondo sa unprogrammed appropriations mula sa 2023 NEP na 588 billion naging 807 billion sa 2023 GAA, Madam Speaker. So meron pang mula sa NEP 500 pero naging 807 dun sa GAA. At 332 billion dito ay napondohan. Sa 2024 NEP, bigla na lamang lumaki ang UA, ang unprogrammed appropriations mula 2024 NEP na 281 billion, naging 731 billion sa 2024 GAA. Tama ba, Madam Speaker? 168, ang sinabi nyo kanina ay 194.78 ongoing pa? Yung unprogrammed appropriations ay pinupondohan or napondohan mula January to July 2024. Diba? Certain sections, kasi ang sinabi niyo po kanina, 194.78. Yes, that is from the two GOCCs mentioned earlier, from PDIC and PhilHealth. Oo. Pero, Madam Speaker, yung itemized kanina na sinabi ninyo, na na hinihingi yung copy, Yes, kung magkano doon, kung ilan doon at magkano doon, hindi pa natin alam. Madam Speaker, if I may explain further, meron tayong dalawang, at least 3 categories ng UA. Yung nare-release as a result of excess revenues. That's one category. Meron tayong nare-release without excess revenues, meaning to say, katulad ng mga loans, kapag handa na ang documents ng loans at ito, ang mga projects to be funded by loans ay shovel-ready na, ready for implementation, ay automatically pwede na siyang ma-release. So that's the second category. The third category is, ito pong na-mention natin, na kapag certain GOCCs na merong pong excess revenues, katulad ng itong PDIC at PhilHealth na nabanggit kanina, and ito po, mapopondohan po ang certain projects based on a system of prioritization na nandun din po sa special provision. Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, given na malaki kasi yung pondo, no, Madam Speaker, na nilalaan sa unprogrammed appropriations, kaya kanina tinatanong ko yung itemization and ng unprogrammed appropriations. Pwede ko pong makuha yung copy para... Now, sa unprogrammed appropriations, halimbawa, general lang. Can I have, para maperus? Halimbawa, sa general strengthening assistance for government infrastructure and social programs or sa GISIP, may nakalagay ba dyan kung anong mga programa, departamento ang bibigyan nito? Meron po, Madam Speaker. Itemized po yun, Madam Speaker. Yes po. Kaya natin, Madam Speaker, tinatanong to, napaka-vulnerable no, sa corruption ng ganito. Kailangan transparent po tayo dito. So for example, for 2025, nakalista po dito amounting to 78.363 billion. At nakalista po dito 16 items. Okay. So I can also provide the list, Madam Speaker, to your honor. Thank you, Madam Speaker. Antayin ko po yung list. Madam Speaker, sa 2024 UA Special Provision Number 1, din, sinasabi na may top priority
na paglalaanan ng unprogrammed funds. Una rito ay ang personnel benefits o sahod, social services, continuing public health emergency, government counterpart for foreign assisted projects, infrastructure projects at iba pa. Pero nakalagay din sa UA provision na pwedeng i-modify ang order ng priority. Now, Madam Speaker, ibig sabihin, pwedeng unahin pondohan ng makokolekta sa unprogrammed appropriations ang infrastruktura. Depende kung sasabihin ng Presidente. Tama po ba? Madam Speaker, well, una sa lahat, ang nagde-decide dito sa pag-prioritize, well, may sistema naman talaga ng pag-prioritize which is sinusundan naman ng ating DBCC. So far ay wala namang paglihis dito sa prioritization. So, yun po. Madam Speaker, ang tanong ko simple lang eh. Pwedeng i-modify ng Presidente. Kumbaga, sa order of priority, pwede niya sabihin, bibigyan ko ng infrastructure ito kesa sa sweldo o sahod ng ganito. Kasi ang nakasulat dito, Madam Speaker, pwedeng magbago, pero based on commitments to international and multilateral organizations, based on the Philippine Development Plan 2023 to 2028, based on the medium-term fiscal framework, based on the 8-point socio-economic agenda, and for those that may be identified as key budget priorities. So hindi po siya base sa specific na sinasabi ng isang tao. Nakabase po siya sa mga principles na to, sa mga documents na to, sa mga programa na to. So yun po ang sinusundan ng pag-prioritize ng releasing ng unprogrammed appropriations, Madam Speaker, Your Honor. Yes, thank you, Madam Speaker. Tinatanong ko to kasi nakita ko naman yung special provision number 1. Tama, notwithstanding the foregoing, the order of priority may be modified to support the funding of urgent or implementations-ready projects, which are 1, 2, 3. Yung sinabi nyo nga po. 1, 2 lang pala. Tapos merong I and I. No? Para sa PDP 2023-2028, so medium-term fiscal framework. So, Madam Speaker, ang tanong ko dito, sa 2024 UA Special Provision number 15 ng DBM, ang DBM ang authorized para mag-approve ng modification na ito. Tama Yun po. ang sinasabi nyo eh. Tama po, Madam So, Speaker, kung Your Honor. DBM, ano-anong modification at ilan ang na-approve na modification ng DBM? Madam Speaker. One-minute suspension, Madam Speaker, while we Session check the documents. Wala siyang
Madam Speaker. Session resumed. Please proceed. So far, Madam Speaker, nagkaroon pala ng dalawang modifications. One is the public health emergency benefits and allowances for healthcare and non-healthcare workers. Ito po yung nabanggit ko kanina na bayad natin sa healthcare workers nung pandemya. At pangalawa po ay ang maintenance, repair, and rehabilitation of infrastructure facilities. Ito po yung sa right-of-way. Pero po, nagkaroon ng modification dahil po nagkulang ang amount. Hindi po dahil mababa ang kanilang priority at inuna sila sa release. So halimbawa po, pagdating sa COVID allowances, ang nakaprogram na amount is 25.1 billion, pero ang kinailangan i-release ay 27.4 billion. Kaya nagkaroon ng need to modify. Pagdating naman po sa right-of-way, ang original na appropriated amount is 3 billion, pero ang kinailangan po ng DPWH for right-of-way is 6 billion, Madam Speaker, Your Honor. Yes, thank you, Madam Speaker. May we have a copy of the modification, kahit yung dalawa po na modification na sinasabi, Madam Speaker. Yun, Madam Speaker, ibig sabihin, kahit sa right-of-way, in aid of the infrastructure pa rin yun, Madam Speaker. So, Madam Speaker, simple lang naman po yung tinanong ko kanina, kung pwedeng nasa discretion ng Presidente kung saan ilalagay yung pondo sa ilalim ng unprogrammed appropriations. So, again, Madam Speaker, Your Honor, klaro naman po sa guidelines ng ating release ng UA, yung sistema ng pag-release at wala naman pong nakasaad dito na nasa kamay po ng Presidente ang pag-release. So, at so far, kitang-kita naman po sa sistema ng pag-release at nasusunod naman po ayon sa kung ano ang nakasaad dito sa GAA. Madam Speaker, Your Honor. Yes, thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, first of all, ang gusto po sana namin sa halip na nasa UA, dapat nasa regular item dapat yung personal benefits and budget para sa public health emergency benefits and allowances para sa healthcare at non-healthcare workers na binabanggit kanina. At kahit yung social pension for indigent senior citizen, dapat po hindi yun nilalagay sa unprogrammed appropriations, Madam Chair, Madam Speaker. And lastly, Madam Speaker, sa discretion ng President kung saan ilalagay ang pondo sa ilalim ng UA, tingin po namin pwedeng manipulahin yung unprogrammed funds para magkaroon ng dagdag source nang pwedeng masabi na ito yung pinapaboran niya, Madam Speaker. So maaaring ilagay sa infrastruktura para pondohan ang kanyang Build Better More, the President, kung ganon, Madam Speaker, sa tingin namin, isa itong presidential pork, Madam Speaker. Now, my second set of questions, Madam Speaker. Madam Speaker, before you proceed, yes. If I may, idadagdag ko na lang po na maliwanag naman po na nagruling na po ang ating Supreme Court sa Bellica versus DBM ng 2014 na hindi po pork ang unprogrammed appropriations, unprogrammed appropriations ay hindi po pork. Ito po, malinaw po na constitutional. Siya po ay sumasang-ayon po sa sistema ng line item at sumusunod po sa sufficiency at completeness test. Kaya nagruling ang Supreme Court, constitutional po, hindi po siya pork. Thank you, Madam Speaker. In the first place, Madam Speaker, ito po yung kina-question namin dito. The order of priority may be modified, particularly sa provision ng Special Provision number 1. So, Madam Speaker, sa tingin namin yan ang pwedeng imanipula in favor of those who are sitting right now at nakakapag-decide dito sa mga ito. Anyway, Madam Speaker, sa second set of question ko, this is about infrastructure spending pa rin, Madam Speaker.
Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito. Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood management program nito. Madam Speaker. Well, alam natin na nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon, kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan, ay marami doon na medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. At tingin ko ang NEDA naman at this point in time ay nung kami ay nag-uusap, sila naman ay handa nilang balikan yan. And of course, siyempre sa ngayon ay ayan, binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Base din sa mga ibang hearings, katulad ng COA, ang isang major problem is yung mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang delays at low fund use. Yan ang naalala ko sa ibang hearing. Kaya sa tingin ko, baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan and at the same time yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasing river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans and for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon wala pang ganon. So yan ang pwedeng tignan ng DBCC. May I remind the Honorable Brosas that you have 3 more minutes. Yes, thank you, Madam Speaker. Napaka-personal din sa akin ito kasi binabaha ako eh. Kaya kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker. Kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR, Madam Speaker. So, walang nangyari dun sa mga pondo na yun, seemingly. Anyway, Madam Speaker, bago po ako, 3 minutes na lang, Madam Speaker, pwede bang mag-extend siya? Appeal naman, Madam Speaker. Akala Be ko given sabi, 3 minutes. Madam Speaker, akala ko sabi mo appear kasi pareho tayong binabaha. Appeal kay Madam Speaker natin. Madam Speaker, meron ng DPWH na Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, or SIPAG, at Basic Infrastructure Program, BIP. Basically, under these programs, projects, it would include constructing roads, flood management, bridges, and even multipurpose buildings. May existing programs na ang DPWH hinggil sa road construction, flood management, at constructing bridges. Para saan pa itong SIPAG at BIP, Madam Speaker?
Ang CPAG, okay, meron tayong CPAG, flood mitigation structures, protecting public infrastructure facilities. This is for 2024, Madam Speaker, 40.52 billion. And for basic infrastructure program, which would include multipurpose buildings and facilities to support social services, ito naman po ay 57.69 billion. Madam Speaker, very alarming ito, no? Nakita natin na doble-doble yung proyekto ng DPWH na pinopondohan ng napakalaki. What's the point of having multiple programs with the same objectives? Para siyang pare-pareho, Madam Speaker. Okay, so Madam Speaker, sorry, I stand corrected. Yun pong nabanggit ko po na numero kanina, ay yun pala po ay changes. So ang total proposed under CPAG for 2025 is is 897.6 million. And for basic infrastructure program, which would include evacuation centers na kailangan natin ng mga binabaha, Your Honor, 184 million. So, itong mga facilities na to ay masasabi natin naman na very useful, lalong-lalo na sa mga binabahang mga lugar. Madam Speaker, Your Honor. Madam Speaker, siguro yung mga multiple programs, no? Kaya ang tingin po natin may pare-pareho dito. And Madam Speaker, can I request specifically for the accomplishment report of CPAG and BIP? Madam Speaker. Yes, Madam Speaker.